Ngayong alam na natin na isa ang Lightning and Ice sa mga ability na kayang i-perform ng legendary weapon ng Elbaf ng Ragnir, ano nga ba ang mangyayari in the event or in the case na magawang ma-unfreeze at mahanap nitong si Loki ang nawawalang mga Galila Giants, ang pinakamalalakas na pure ancient giant warriors. But most importantly, paano kung mismong si Ragnir talaga ang nag-freeze sa kanila? Dahil nga alam natin guys na kayang mag-freeze instantly nitong si Ragnir ng kanyang mga opponents, ng kanyang mga targets. Tulad na lamang ng kung gaano niya kabilis finrozen ang isang gigantic na isang Draugr sa battlefield. Nakita natin yun guys, hindi lamang tayo nabigla doon kung hindi maging ang Sun God mismo na si Luffy. Kung kaya niya yung gawin sa isang being, sa isang entity na mas malaki pa sa isang pure ancient giant warrior giant, mas lalong kaya niya yung gawin sa mga normal na mga individuals na kasing laki ni Loki or mas maliit pa. Ano nga ba ang mga detalye, ang mga hint, ang mga facts na magsusupport sa theory natin na ito na possibly si Ragnir ang may kagagawan kung bakit na frozen ang Galila Giants? First of all, dahil nga kaya niyang gumamit ng ice at ng instant freezing ability. Pangalawa guys, kahit na nung una pa akala nila isang kwento, isang alamat lamang ang tungkol sa mga Galila Giants. Not until dumating ang panahon na may na-receive na isang message itong si Elder Harul na nagsasabi sa kanya na totoo ang Galila Giants na at some place on Earth naka-freeze sila at hindi sila makagalaw. But even then, hindi alam nitong si Elder Harul kung sinong nagsulat nun at kung saan yun nanggaling. Kaya wala tayong clue sa kung sinong nagbigay ng mensahe na yon. Pero kung iisipin natin ng mabuti, alam nyo naman guys na napakadaming beses na natin na sinasabi na mataas ang tsansa and talagang para bang talagang inspired kay Ratatoskr ang design nitong si Ragnir. Ang squirrel na nakatira sa Yggdrasil tree or sa World Tree na ang nagsisilbing messenger nito mula sa Underworld hanggang papunta sa Heaven Realm. At ngayon guys, dahil nga pinag-uusapan natin ang tungkol sa mensahe na na-receive nitong si Harul, kaya naman there is a possibility na pwedeng kay Ratatoskr yun ang galing. Or sabihin natin na hindi marunong magsulat itong si Ratatoskr, ang previous user niyang gumawa nun at siya lamang nag-deliver ng mensahe. Pinakaunang question, bakit naman yun gagawin ng Ragnir? Ang sagot, tulad din siguro ng ginawa nila dito kay Loki. Mataas ang tsansa na gugustuhin ng mga ancient giants na labanan ng world government, na labanan si Imu. Na hindi naman posible guys. Alam natin na kahit gaano ka-OP ang isang individual sa loob ng kwento, tulad ni Sebek, pwede silang gamitan ng Domi Reversi. At hindi lang yon, hindi pa sila nakaprepare. Tulad ni Loki, hindi nga nila hinayaan na sumugod lang ito. At possible na yun din ang nasa isip ni Ragnir at ng previous user nito. Therefore, para masigurado na hindi masasayang ang mga pure ancient giant warrior battalion na ito, finreeze nila ito gamit si Ragnir sa pamamagitan mismo ng atake ng Niflheim. Pero since na-acquire na nga yun ni Loki, kung totoong si Ragnir ang may gawa nun, bakit hindi pa nila yun i-unfreeze? Most likely dahil may inaantay pa ding conditions or criteria ang Ragnir, tulad na lamang ng pagdating ng Sun God Nika. Dahil wala namang problema anytime na dumating ang Sun God Nika at i-acknowledge ni Ragnir na kailangan niya nang i-unfreeze ang Galila, kayang-kaya niya yung gawin ng walang kahirap-hirap. Which will mean guys na once na mangyari yun, magkakaroon ng napaka-OP na crew itong si Loki. Literal na napaka-OP. Dahil alam nyo naman maging si Rox nga guys, tina-target ang mga Galila Giants. Isa din yun sa mga factor kung bakit gustong makuha nitong si Rox, itong si Harald sa kanyang side. Napakalaking factor sa mangyayaring napakalaking war ang Galila Giants. To the point na ayon nga dito kay Imu kung kanino papanig ang mga Giants, mataas ang tsansa na ang panig na yun ang mananalo sa final war. Maliban doon, hindi pa nga man lamang natin alam kung anong full extent ng ability nitong si Ragnir. Nakita natin siya na isang squirrel, but all throughout this present timeline, kung aalisin natin dito ang flashback, never pa niyang pinapakita ang kanyang tunay na anyo. At napapakita pa lang sa atin ang paggamit niya ng dalawang attributes, ang lightning at ang ice sa pamamagitan ng Niflheim. Isipin niyo na lang guys, just what if may iba pang mga attributes na kayang gamitin itong si Ragnir. Napaka-OP na weapon, truly deserving ng title na ang guardian ng legendary devil fruit ng Elbaf. Literally, si Loki lang ang naka-acquire sa kanya all throughout these past years. Na for sure, oo, merong original owner nito,
pero napakatagal bago siya nasundan at yun ay si Loki. Kung hindi nyo pa masyadong naiintindihan at kung hindi nyo masyadong naa-absorb kung gaano ka-OP ang Niflheim attack na yon, napakalaki na nitong si Loki guys. Napakalaki ng mga Giants, mas malaki si Loki sa mga normal na mga Giants at mas malaki pa kay Loki ang finreeze nila na Draugr. Kung ikukumpara natin yon sa Marineford, hindi man ganito kalaki guys, na to the point na mas malaki pa ang Draugr sa Marineford na para lamang hindi tayo mag-overestimate, sabihin natin na ganito lang kalaki, still hindi ito mahirap para kay Loki. Kung nagawa niyang i-freeze ang Draugr ng instantly, magagawa din niyang i-freeze ang buong Marineford in no time guys. Literal na magagawa niya yon. It would only be a matter of sinong makakasurvive sa gagawin niyang atake yon. Dahil for sure magagawa namang makaligtas dito ng ibang mga competent individuals, especially those with a higher level of haki. Isa pa dito guys, hindi pa nga man lamang natin alam kung ano talaga ang devil fruit nitong si Loki. Isang beses pa lang niya yung ginamit, kontra lamang kay King Harald at never pa natin ito ulit nasisilayan. Ayon nga dito kay Loki guys, ang mga nightmares na ito ay hindi nakakailanganin pa ang kanyang pagsiseryoso. Magiging warm up lang ito para sa kanya. Isipin nyo, dalawang legendary devil fruits, isa pa lang ang ginagamit ni Loki, kayang-kaya niya nang patumbahin ng mga nightmares ni Killingham. Also, to make it simple and fair din naman guys, meron pa namang ibang mga ice users sa One Piece. Tulad ni Kuzan, tulad ni Brook, at tulad ni Yamato. Kahit paalisin natin ang difference ng skill ng paggamit ni Loki ng kanyang freezing abilities kumpara sa iba pang tatlong yon, hindi naman nila alam kung saan nakatago ang Galela Giants. Kahit pa kaya nilang yan freeze ang mga ice, hindi nila ma-unfreeze ang Galela kung hindi nila alam kung saan ito matatagpuan. Given that, itong si Loki pa rin ang may kakayahan at ang may privilege na ma-unlock, na ma-unseal at ma-unfreeze ang frozen Galela Giants, na once na ma-acquire niya ang napakalakas na crew na yon, paniguradong magiging katakot-takot ang puwersa nitong sila Loki. Kung si Loki pa nga lang napaka-OP na, what more pa kaya kung magkakaroon siya ng sarili niyang crew, ng sarili niyang army, na hindi lang basta-basta mga normal na giants guys. Pure ancient giant warrior giants, malalaking giants, thrice the size of the normal giants. Kung pinangingilabutan nitong si Imu sa presensya nitong si Loki, ano pa kayang mangyayari kung maa-acquire ni Loki ang kanyang sariling batalyon na yon? However, this is where the video ends, and by the next week, marirelease din naman natin guys ang spoilers para sa One Piece Chapter 1172. Also, as promised, since binanggit ko na before sa ating previous One Piece video na gagawa tayo ng video tungkol sa kung anong possibilities, what are the chances na pwedeng mapapunta kay Usopp ang Ragnir, tatalakayin din natin yan a day before the release ng spoilers. Para ma-notify kayo pag-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.